Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Barbie Forteza at si Jack Roberto. Ano ba yun? Tama. Hindi mo guess yung issue na yun. Ano ba meron doon? Sabihin mo. Dahil yata sa selos. Kasi nga di ba laging kasama ni Barbie Forteza si Bill. Ay, wait nga lang. Di ba deadline na ng 18 natin? Hello? Yung research! Ba yun? Di ba yun? Di ba siya yung discover po natin? Hi guys! Uy, saan ka ba galing? Nalit ako umalis ng bahay. Tagal naman. Sige, ako sa ako. Sige. Uy, wag na. Wag na iwan. Wag na. Mag-uwi kayo muna yan. Mag-isa ka na. A few inches later. Okay, bilis mo naman. Wait lang. Okay, Wait lang, babe. bagal. Sige, ano ka? No, ayoko pa. Ano tayo makapait na? Tambayan na lang tayo. Libre na lang kita. Wait lang, wait lang. Tuloy pa ba yung practice natin? Ano? Ba't tayo magpa-practice? Wala pa nga tayo naaaral doon. Ayoko nga, no? Ay, tara na. Tara. Guys, wait lang. Magugas na ako saglit ng kamay Sige. Okay. Lang chat ko muna sila. Baka nakalim na mga yun. Yan mo na. Yan. Tayo na naman natin. Mary, dalian mo nga. Guys, asan sila? Nasaan na sila? Tara, punta muna tayo sa classroom. Tara. Di ba may practice pa? Wow, One eternity later. Tara na nga, mag-start na tayo. Kasi tayo yung aral ng 10. Ako na magsusulat Ito doon. Pwede na yan. Sito ko naman. Mamaya. Ang ikalawang imperialism at continuation. Guys, ano ba yung mga motibo? Ikalawang yugto ng imperialismo. Motibo ng imperialismo. Ang imperialismo ay nagdulot ng rebolusyong industrial ay ang pananakop at kontrol ng makapangyarihang bansa sa ekonomiya, politika at lipunan ng sinakop na lugar.
materyales at murang trabahador upang palaguin ang ekonomiya. Motibong kultural kaya? Yung motibong kultural naman, paniniwalaan ng mga Europeo na nakakahigit ang kanilang lahi, kaya iniisip nilang tungkulin nilang ipalaganap ang kanilang kultura, batas at sistema ng edukasyon sa mga nasako. Motibong pangrelihiyon, hanggang ng mga misyonaryo na palaganapin ang Kristyanismo, layunin din nila pigilan ang paglaganap ng ibang relihiyon at sugpuin nilang wakasan ang palakasan ng alipin at gawing sibilisado ang mga nasasakit. Hindi sa motibo, yung nagkos ng gera. Ano ito mga yun? Ang digmaang Boer. Nagsimula ito noong 1860 nang matuklasan ang brilyante sa Timog Africa. Dumagsa ang mga adventurer sa lupain at sinubukan ng mga Boer na pigilan ang pag-angkin sa teritoryo hanggang sa maganap ang digmaang Boer na tinalo ng mga Briton noong 1910 nang isama nila ang Republic of Boer sa Union of South Africa. Ganun lang. Imperialism sa Asya. Ang Asya ang unang naging focus ng mga Europeo at nagsimula sa pagtatayo ng mga himpilang estasyon at kalaunan ay nangialam ang mga ekonomiya at politika ng mga Asyano. Ang salitang geopolitics ay nangangahulugan sa interes ng mga angkin sa isang lupain, bunsod ng estratehikong lokasyon at angking likas na yaman nito. Mga Briton sa India. Nagsimulang interes ng mga Briton sa India noong 1600 nang magtatag ng British East India Company ng mga himpilang pangkalakalan sa Bombay, Madras at Calcutta. Sa paglaganap ng industrialismo, naging pangunahing supply ng hilaw ng materyales ang India at pamilihan ng mga produkto gawa sa Britain. Kaya pinagbawalan ng mga Briton ang kompetisyon mula sa mga produktong Indian, tulad ng industriya ng tela. Nung makapagpagawa ng mga daang bakal, mas naging mahalaga ang India sa Britain dahil pinadali nito ang transportasyon ng hilaw na materyales at mga produkto yari sa Britain. Sepoy, mga sundanong Indian na sinanay ng mga Ingles. Pag-aalsa ng mga Indian. Noong 1850, pagkakat malakas ang kapangyarihan ng Britanya sa India, marami sa mga Indian ang hindi napanatag dahil sa kanilang kontrol sa lupa at ang paglalaganap ng Kristyanismo. Ikinagalit din nila ang mababang pagtingin ng mga Briton, tulad ng paggamit ng taba ng baboy at baka sa mga ripol ng mga sepoy na Hindu at Muslim. Ang kolonisasyon sa India, ang paghatlong ng bakal ng pinakamahalagang ambag ng Briton sa India sa panahon ito. Ang pagtatag sa network ng komunikasyon katulad ng telepono, telegrapo dam, tulay at sistemang irigasyon. Tinapos ng mga Ingles ang panggulo ng mga bandido at tinapos na ang labanan ng lokal na pinuno sa bansa. At sa negatibong epekto naman, pinanghimasukan ng mga Briton ang kapangyarihang politikan at ekonomiya sa bansang India. Ang restrikasyong iginawad ng mga ito sa mga industriya, pag-aaring mga Indian at pagbibigay halaga nila sa cash crop. Ang cash crop ay isang aning madaling ibenta sa pamilihan katulad ng tripo at iba pa. Mapangmatanggawi ng opisyal na Briton at katauhan ng mga misyonero sa bansa ang naglagay sa alinlangan ng mga tradisyonal sa buhay ng mga Indian. Imperialismo ng Japan. Sa panahong 1890, malakas ang Japan at meron silang 500,000 na pinakamalakas na hukbong militar sa Asya at 12-12 barkong pandigma. Nagsikap din sila upang tanggalin ang extraterritorial rights. Naramdaman ng Japan na pantay ang lakas nila sa kanluranin. Dahil dito, bumuo sila ng planong imperialismo at naganap ang mga sumusunod. Huling bahagi ng ika-19 na siglo, pinilit ng Japan ang Korea na buksan ang daungan nito para sa kalakalan. Bagamat pumirma ang Japan at China sa kasunduan na hindi mangingialam sa Korea, nasira ito noong 1894 nang nagpadala ang China ng mga sundalo upang supuin ang isang paghihimagsik. Gumanti ang Japan at nagresulta ito sa digmaan kung saan natalo ang China. Sa 1895, Treaty of Shimonoseki, nakuha ng Japan ang Taiwan at Pescador sa bilang kolonya. Nagpatuloy ang pagpapalakas ng Japan sa silangang Asya sa digmaang Ruso-Hapones 1904 hanggang 1905, kung saan natalo nito ang Russia. Sa Treaty of Portsmouth, umatras ang Russia mula sa
Manchuria at Korea. Sa kalaunan ay naging protectorate ng Japan noong 1905 sa 1910. Tuluyang sinakop ng Japan ng Korea, pinatupad ang mahigpit na kontrol, isinira ng mga institusyon at pinabura ang mga Hapones sa lupa at negosyo habang nahihirapan ang mga Koreano. Sa Japan, nasa maayos na kalagayan ang Japan sapagkat isinara nila ang kanilang bansa sa ibang bansa noong mga unang taon ng ika-17 na siglo. Kung kaya't halos walang pakikipag-ugnayan ang mga Hapones sa mundong industrial. Noong ika-19 na siglo, ang mga kanluranin ay nagsubok sa pagkumbinsa sa Japan upang buksan ang kanilang daungan sa ibang daungan. Ngunit sila'y nabigo ng paulit-ulit. Mula sa Amerika, dumating si Commodore Matthew Perry sakay ng 4 na barkong may mga kanyon at puno ng ekspedisyon noong 1853. Si Perry ay may layuning ibigay sa kanilang shogun Tokugawa Ieyasu ang liham mula kay Pangulong Millard Fillmore ng United States. Ang liham na ito ay naglalaman ng magalang na paghiling ni Fillmore na sumang-ayon ang Japan sa pakikipagkalakalan ng United States. Makalipas ang 1 taon, nagbalik si Perry sa Japan at naganap ang Treaty of Kanagawa, isang kasunduan kung saan magbubukas ang Japan ng 2 daungan para sa United States. Humiling na din ang mga kanluranin ng kalakalang daungan sa Japan. Noong 1860, ang Japan ay nagbigay ng permisyong makipagkalakalan sa kanilang mga daungan at nagbigay ng extraterritorial rights sa maraming dayuhan. Bumaba sa trono si Tokugawa Ieyasu noong 1867, bunsod ng pagreklamo ng Hapones sa kanilang emperador, si Mutsuhito, ukol sa desisyon ng shogun sa mga daungan. Pagkatapos nito, namuno si Mutsuhito sa bansa at ginamit ang pangalang Meiji o Enlightened Rule. Sa kanyang pamumuno, nagpadala siya ng mga diplomatiko sa Europa at Hilagang Amerika upang pag-aralan ang mga gawing kanluranin dahil napansin niyang mahusay na panlaban ang modernisasyon sa kanluran. Hindi nagtagal, pinili ng emperador ang industrialisasyon at ginawa ang mga nakita sa mga kanluranin. Nang ika-20 siglo, naging moderno na ang ekonomiya ng Japan. Nagkaroon na sila ng unang daang bakal, lumaki ang produksyon ng carbon, nagtayo ng libo-libong pabrika ang mga kumpanya, at lumago ang mga tradisyonal na industriya. 2 hours later. Ayan guys, marami ka deadline nito. Ayan, Sino yung gagawin natin ito? Oh my God! Uy, diba ngayon Saturday na due to bukas? Ala, Ala! yung editing pala. Ano ba yan? Lahat Wala na yan. gagawa yun.
tayo. Uy, ano nangyari sa kanya? Kanina pa talaga yan. Kanina pa? Uy, wala kang inang. Ano ba yan? Sorry. Kumakanta ngayon ka lang nagising. Uy, magagabi na. Ano ba yan? Pero may napanaginipan ako. Ano yun? Ano yun? War siya. War? War? We? Uy, alam niyo ba break na si... Guys, sa'yo na tayo. Oo nga. Uy, wait lang. Ano nangyari sa kanya? Ano ba yan? Ano ba isa ba? Line ko yun! That's my... Okay, punta kami. Saan pa punta yung takbo? Layo. Antok na siya. Akala nyo ba